po ay naka-blue alert status pa din. So ibig sabihin po, yung ating rescue team ay naka-ready dito po sa ating opisina. Kasama po natin dyan yung ating mga response cluster. Actually po sir, any moment from now kami po ay magpapadala ng dalawang team dito po sa bayan po ng Kalasyaw para tumulong po sa gagawin po nilang preemptive evacuation doon po sa area. Totally po, meron na po tayong 51,507 families na affected population po. Galing po yan sa 183 barangays ng 13 munisipyo at saka 2 syudad. Meron na rin po tayong naitala na flooded areas, base na rin po sa situation report na binibigay ng aming mga counterpart. Meron po tayong 54 barangays na flooded areas na po, magmula po yan sa 10 municipality at syudad. Yes po. Sir Vincent, ano po yung nakikita po natin na dahilan po ng nagkakaroon po ng preemptive evacuation? Ito po ba yung pagtaas po ng mga level ng tubig po natin, mga river system po natin sa di pong lalawigan at sa sa may dito sa Kayanga, sa may Marusay, sa may Sinukalan at sa iba pa nating river system po, Sir Vincent? Yes po sir, actually mas maganda po yun na nagpe-preemptive evacuation na bago pa tuluyan na mag-overflow yung ating mga river system. Gaya po ng nasabi po ninyo, tinututukan po natin yung ating Marusay River na nasa 10 feet na po ngayon, nasa above critical level po ito. Ang critical level niya is nasa 8 feet. Gaya din po yung ating Sinukalan River, nasa 7.6 ang kanyang current level. Ang critical level niya ay 7 meters. Sir, from that sir, may mga iba pa tayong mga mga nasa critical level po above normal po yung pong level po ng river po natin, sir? Yes po sir, dito sa may Pantal River, tumaas na din po ito. Yung ating Kamiling Tarlac River, base po sa monitor namin, tumaas na din po ito. Although ito ay outside the province, alam niyo po kasi pagka tumaas ang Kamiling River, meron po tayong 10 o 14 na barangay na ma-isolate dito po sa bayan po ng mga Taram. Ang current level po ng Kamiling River po ng ngayon ay nasa 8.15 meters na po. Ang kanyang critical level ay nasa 7 to 8. Sir, sa may bayan po ng Mabini, di ba meron din pong river dun? Kamusta po? Wala naman pong nagiging problema po, sir? Yes po, sa Balingkaging River sir, meron siyang bahagyang pagbaba kumpara nung manakalang araw. Ang critical level po actually ng Mabini is nasa 7 meters, ngayon po ay nasa 3.3 po lamang. Sir, bilanggit po ninyo kanina yung mga flooded areas po natin dito po sa ating pong lalawigan, 183 na mga barangay. Tama po ba sir ang aking napakinggan? 54 po sir. Meron po tayong 54 barangays na flooded po siya. Ito po ay magmula sa 10 munisipyo at saka syudad. Meron din po tayong naitala na 25 barangays na receding. Pero again, gusto po namin i-emphasize na yung minomonitor din po natin na paglakas ng ulan dito po sa ating mga karatig probinsya, tulad po ng Benguet at Mountain Province, kaya po tayo ay wag maging kampante at kung meron pong pinapatupad na preemptive evacuation ng ating mga LGU, ay kailangan po nilang sumunod po para sa kanilang kaligtasan. Okay. Sir, speaking of mga rainfall po natin sa Benguet, malalakas pa rin po yung pag-ulan kaya yung pong tubig pababa pa rin po at dito po sa Kayanga River, dito po mismo sa Sinukalan River, diyan po bababa po yung tubig. So mas asahan pa rin po natin yung pong mga pagtaas po nito, Sir Vincent? Yes po sir, yung forecast po ng ating Pag-asa, ulanin pa rin po tayo hanggang this week po. So expect po natin ating malalakas pa rin, moderate to heavy rainfall pa din po. May mga time din po, depende sa western, sa eastern part po ng Pangasinan, meron pong light rains na naranasan sa ibang area. And again, yung ating mga river system, pwede pa rin po yung mag-swell, base na rin po doon sa rain forecast ng ating mga karatig na probinsya sa uplands. Yes. Sir, sa ngayon po, dito po sa mga coastal towns po natin, kasi meron din po tayong high tide na tinutukan po na isa rin po sa nagiging dahilan po ng mapagbaha. Kamusta po sir, yung ating pong mga monitoring po dyan? Actually, lahat po ng ating mga nasa coastal areas, nakamonitor po tayo dyan, lalo na din po yung ating mga sa eastern part, yung ating mga landslide. Kaya kami po ay nakipagtulungan sa DLG, sa Coast Guard at saka sa LGU na abisuhan ng DLG yung ating mga barangay officials na kailangan po nilang tutukan yung kanilang mga area of responsibility, lalo na po dito sa ating mga coastal areas. Kaya kami po ay nanawagan din, tumutulong na po ang PCG dyan at yung LGU, na abisuhan din po yung ating mamangingisda na kung maaari po ay wag muna po silang pumahon para po sa kanilang kaligtasan. Yes. At ang maganda pa dito, Sir Vincent,
as of now, hanggang nung nakaraang linggo, patuloy pong monitoring po natin at wala pa tayong mga natatala na mga insidente, mga injured or casualty man lang dito sa narasang sama po ng panahon at ng mga nagdampong bagyo po natin na Sir Vincent. Tama po kayo dyan, sir. Kaya kami po ay nananawagan sa ating mga magulang na bantayang mabuti yung kanilang mga anak. Hindi po ibig sabihin wala pasok. Wag na po silang lumabas kung di naman po kailangan. Wag na po silang maligo sa ilog o pumunta po sa dagat para maligo para po sa kanilang kaligtasan. Kung meron pong pinapatupad na preventive evacuation, sumunod po tayo dito. Sir Vincent, matanong ko lang po bilang kayo po ay nasa PDRRMO at nakinikita po or tinitingnan po yung lagay po ng sitwasyon po dito po sa ating pong probinsya. Na which is kasi lalo po yung mga releasing of dam na binabanggit po dyan mismo sa may Ambuklaw at Binga Dam ay nag-release po at tinaas po yung kanilang pong mga gates. And of course, ang Binga Dam po ang siyang sumasalo po dito. Pero talagang minsan marami nagtatanong sa atin, baka ito na daw po kaya tumataas po ang tubig ba ay dahil po doon sa mga agam po na yan. Sir, please enlighten our kasi lagi po binabanggit din po sa ating pong listeners, sa public, hinggil nga po doon sa pag-release po ng San Roque, ng Ambuklaw at Binga Dam at naka-close pa po itong San Roque na malay pa po sa alert level po niya na 280 meters above sea level po, Sir Vincent. Yes po, actually sir, napakagandang tanong po yan. Actually, ang current level po ng ating San Roque Dam ay nasa 254 meters above sea level po lamang. Ang normal high water level po niya is nasa 280 meters above sea level po. Pag tinignan nyo, yung pagbukas po ng Angat at Binga Dam, lahat po yan, marami pa pong tributaries na dadaanan po yan. At yan po ay sasaluhin po ng ating San Roque Dam. Kung titignan po ninyo, yung ating mga datos, magmula pa po last week, linggo, nagkaroon na tayo ng ilang beses na orange rainfall. So ibig sabihin po talaga, sobra-sobra po talaga, more than 100 millimeters of rain ang ibinagsak po ng ulan for the past week. So ito po yung isang factor na nagsuswell kung bakit nakakaroon po tayo ng pagtaas sa ating mga kailugan. Siyempre yung ating mga kalupaan, yung ating water saturation po ng lupa, siyempre sa dusunod po yung ulan, hindi na rin po niya kayang i-hold. And then again, dadagdag pa po dyan yung ating mga baradong drainage system, yung ating mga kailugan na hindi na gaano hindi na gaano malalim. So iba-iba pong factor. So ibig sabihin po, hindi po ibig sabihin naglabas ang Angat at ang Binga Dam ng Ambuklaw at saka Binga Dam ng tubig, ay ito na po yung nagkukos ng baha dito po sa ating lalawigan. Alright, at maliwanag po yan na Sir Vincent para po sa po mga kababayan, lalo po dito sa syudad po ng Dagupan. At kasi, antal ko talagang nangyayari po no, na may bigay po yung tamang impormasyon sa ating po mga kababayan. Sir Vincent, anything more po na ginagawa? At of course, sa Blue Alert, may mga evacuation center na po ba tayo? Marami na pong binuksan para po i-accommodate ang ating po mga kababayan for preemptive, Sir Vincent? Yes po, actually sir, so far po meron pong 75 families during preemptive evacuation. Meron na po tayong 43 families na nasa loob po ng evacuation at meron po tayong 18 families na nasa outside evacuation. Siguro ito mga nasa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga pamilya. So patuloy po kaming kumakalap ng mga information. Patuloy po kami nagpag-ugnayan sa aming mga counterparts sa ating mga social welfare para po tignan kung ano po yung kalagayan ng ating mga evacuation center at agad-agad na mabigyan po ng tulong. Sir, meron po bang directive po ang ating naman pong chairman ng PDRMO, of course, our Governor Ramon Mongico III, sa inyo po, and of course, sa ating pong mga local disaster na rin po na dinadown po ng mga information na Sir Vincent? Yes po, ang ating PDRMC chairman, ating governor naman po ay 24 hours po yan na updated. Nagbibigay po kami sa kanya ng recommendation, nagbibigay po kami ng update. Nakatutok po siya actually every now and then. Tumatawag po siya sa aming opisina, dumadalo po sa aming opisina para first hand makita po yung ating mga kababayan kung ano po yung mga kailangan nila. So again, ang base na po sa kanyang advisory, tutukan yung ating mga areas na nasa hazard prone area, i-assess kung ano yung mga kailangan nila. Tignan po natin yung augmentation ng mga LGU kung kinakailangan, agad-agad po tayo magpapadala. So overall po, siya po ay nakatutok dito po sa ating habagat na naranasan po ngayon. Sir, for last question, may mga nagtatanong kasi sa tipong himpila na yung mga kalsada po natin, mga highways po natin, pasaba naman po lahat po, Sir Vincent, dito po sa ating lalawigan.
Yes po sir. Halos majority naman po ng ating provincial at saka yung ating national roads, bridges ay passable pa naman po. Although karamihan po may mga barangay po na hindi po siya passable sa light vehicles. Halimbawa po dito sa may Lingayen, dito po sa Dagupan, Kalasyaw, may mga area po dyan na hindi passable mga barangay roads. Yung ating Villaverde Road sa Malikok, kasarado po siya sa all types ng vehicle. Meron po tayong national roads sa Lingayen na isa dito sa may Manibok area, sa Dagupan City po dito sa may Tapwak at saka dito po sa may Mayunggo area po ay hindi po siya passable sa light vehicles. Other than that po, passable naman po yung ating mga ibang major roads. Alright, sir. Sir Vincent, ang inyong pong mensahe, paalala or nais pa pong information po na ibahagi po sa inyong mga kababayan na hindi po nasaklawan po aking pong pagtanong po, Sir Vincent. Go ahead po. Yes sir, unang-una po maraming salamat sa opportunity sir para mabigyan po namin ng abiso yung ating mga kababayan para through sa inyong programa. Again, kami po ay nananawagan sa ating mga kababayan na tumutok lamang po sa mga accredited na news agency gaya po ng sa inyo para maiwasan po natin yung mga fake news. Tingnan po natin, mag-research po tayo, tingnan po natin yung mga important na datos para po tayo ay hindi maloko ng ating fake news. And again, kami po ay nakikiusap na kung hindi naman po importante yung kanilang pupuntahan, wag na po tayong lumabas ng inyong tahanan para po sa inyong kaligtasan. And again, kung meron pong pinapatupad na preemptive evacuation po yung ating LGU, maaari lamang po sumunod po tayo sa kanilang ginagawang preemptive evacuation para po sa kaligtasan po nating lahat.